Nako, Enrile, may sinasabi po si Manong Johnny, may sinasabi po si JPE, ito namang si Romeo Puentes, humabol pa. Bayot. Bayot lang. Hindi nga. Oh, kayang makipagsuntukan niya. Sigurado kapag ka nakasuntukan si Roque, kung lalaki ka, ubos ang lakas mo. Eh, syempre, nakakapagod po ang makipagsuntukan. Di ba? Anong subuan? Suntukan ang sinasabi ko. Bakit nyo sinasabing subuan? Kayo talaga, dumako na tayo dito. No? Ito namang si lilipat, B. Pransam, lilipat na tayo ng topic. Pupunta na tayo kay JPE at kay PRRD. No? Barbie na lang, boss mo. Ayaw nyo tigila si Roque. Oh. Sige, bahala kayo dyan. Lipat na tayo dito. Dating PRRD o dating President Rodrigo Roa Duterte nabigong protektahan ang West Philippine Sea. Nabigo o baka talagang binigo, mga kababayan? Ano po? Kasi yung nabigo, makikita tayo ng, kumbaga, makakakita tayo nung pag-attempt na na protektahan. Wala naman ho tayong nakitang pagpoprotekta ng dating Pangulo Di ba? Wala po tayong nakitang pagpoprotekta ng dating Pangulo ukol po sa West Philippine Sea. Basahin natin itong sinasabi po ni Manong Johnny. Naniniwala si dating Senate President at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na nabigo ang nakalipas na administrasyon na protektahan ang interes ng West Philippine Sea o ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginiit ni Enrile na sa kabila ng pagiging malapit ng dating Pangulo kay Chinese President Xi Jinping ay hindi pa rin naayos ni Duterte ang gusot ng pagitan ng dalawang bansa. Ako ang tingin ko, yung pagiging malapit nila mas nautakan ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Or, let's say, sabihin na lang natin na yan po yung nakita ng mamamayang Pilipino. Kaya po napabayaan ang West Philippine Sea. O let's say na dahil po kalapit nila o best friend nila, kaya po hindi na ipinagtanggol ng dating Pangulo. Biruin nyo ho mga kababayan. Ito paulit-ulit kong sinasabi sa mga vlog ko kapag ka po natatalakay ang West Philippine Sea, mga bossing. Biruin nyo po, yung Pinoy o dating Pangulo, ipinaglaban talaga ang West Philippine Sea. No? Dinala sa UNCLOS, nung natapos yung kanyang termino at sakto naman po, kapapanalo lang ni dating Pangulong Duterte. No? Sabay din naman po ng pagkapanalo natin sa UNCLOS. Ibig sabihin mga kababayan, na kung baga, mas malakas po, na maisisigaw ng dating Pangulo na kami ang nanalo sa West Philippine Sea. Pero hindi po nangyari, wala pong ginawa, tumunga nga lang. At ang sabi, mga boss, wala, papel lang yan, tubig lang yan. Na kung sana dinire-diretso niya, tinuloy-tuloy niya, mga bossing, yung pagsigaw niya na kami ang nanalo sa West Philippine Sea, malamang po mas madaming bansa po ang susuporta sa atin at igagalang yung pagkapanalo natin. Wala hindi. Kinungangaan lang po Nagkaroon ng joint exploration. 60 daw sa atin sa Pilipinas, 40 sa China. At ang China pa ang gagastos, China pa ang kikilos. Kumbaga tayo, nakatunganga lang ng ganon. 60% ang makukuha natin. Mukhang ang kapalit nun is wag nang banggitin yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS. Nangyari ho ba? May nakuha ba tayo? May napala ba tayo sa 60%? Wala ho. Naging kawawa lang po yung ating mga mangingisda, mga bossing. Dahil mas kinakampihan ng dating Pangulo yung China. Bakit
biruin mo ba naman, mangingisda natin, lalaki ng mga nakukuha na mga isda. Tapos kukunin nung kanilang mga Coast Guard. Tapos kapalit yosi at alak. Ipagtatanggol pa ng dating Pangulo. Kumbaga normal lang daw po yung kasi palitan ng produkto. Palitan ng produkto? Yung mga kumbaga, yung mga produkto natin dito, kompleto naman sa Pilipinas. May yosi, may alak. At ito pa, imbis na yung 2,000 na maibebenta nilang isda, mga kababayan, maipakain sa pamilya, pinalitan po, pinalitan ng makasisira pa sa kalusugan ng mangingisda. Ang galing, talagang walang ginawa. Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po, nakikita ko dyan, kaya makapal ang mukha ng China. Dahil mga kababayan, ang akala nila dating Pangulong Duterte pa din ang nakaupo. Hindi nila alam, etong bagong presidente natin, umaalma at handa pong ipagtanggol ang ating bayan. Di ba? Gusto ko sagutin to. Sabi ni Moto Tas TV, Duterte ang mahal ng nakararaming Pinoy. Bakit hindi kayo lumalabas at pumupunta doon sa mga panawagan niya? Anak na tira pa. Pag nagpa-EDSA, 32 ang pupunta. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo ang dating Pangulo. Kapag nagpatawag ng rally, walang pumupunta. Mas mahal nyo pa pala ako kaysa kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Kasi dito at least umaabot kayo ng daan na pumupunta. Diyan sa 1,200 na nanonood. Baka 100 dyan ang DDS. Di ba? Sa rally nyo, walang pumupunta. Tapos dito sa live ni Mark Ramos, dito kayo pumupunta. Mas mahal nyo ko kaysa dating Pangulong Duterte. Hindi, eto, tanong sa inyo mga DDS. Totoo lang, kinukupal nyo lang ba ang dating Pangulo? Di ba? No, kasi yun yung pansin namin. Kinukupal nyo lang ang dating Pangulo. Bakit? Kasi, papaasahin nyo, pupunta kami, susugod kami sa rally, tas wala naman. Tawag doon, kinukupal nyo ang dating Pangulo. Pinapaasa nyo ang dating Pangulo. Di ba? Tapos ito, pag kung nanonood nga lang ang dating presidente. Putik na yan. Bakit yung mga DDS ko mas nanonood at mas pumupunta doon sa live ni Mark Ramos? Wala pala kayong mga DDS, kinukupal nyo lang ang dating Pangulo. Wag dyan, masasaktan yon. Sabi ni Chi, sige, suled, Duterte kami. Suled na tuloy na natin to. Anya, naging mapayapa ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ngunit hindi naman naayos ang national interest ng bansa sa naturang katubigan. Paano hindi po magiging payapa dyan? Ang dating Pangulong Duterte nakangangalang kay Xi Jinping. Kung ano lang po yung sinasabi, yun ang sinusunod. Di ba? Talagang tahimik dyan. Hindi tayo magkakagulo. Sundin nyo kami. Kaso po, eto kay Pangulong Bongbong Marcos, umaalma po . Anong 9-dash line yung pinagsasasabi nyo? Anong 10-dash line? Hindi pwede kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Di ba? Uulitin ko ng tanong, mga DDS. Kinukupal nyo ba ang dating Pangulo? No? Kasi pinapaasa nyo. Sabi nyo, pupunta. Pupunta kami. Tapos pagka na-videohan na ng mga vlogger nyo, 32. Wag nyong kupalin ang dating Pangulong Duterte. Kung pupunta kayo, pumunta talaga kayo. Ipakita nyo yung puwersa ninyo. No? Para kayong sidado. Para kayong sidado na meron daw 40 milyones na taga-suporta. Wala naman nanonood masyado sa live niya. Wala namang di sana yung 40 milyones ni Dado sumama habang dun sa
nung nagkaharap sila ni Torre. Eh, dalawa lang sila nung bungal eh. Di mo ba?